Amen. Excited ba tanan mo dahil sa buhay na Diyos? Ay murag hinay man, excited ba ang tanan? Amen. Kumusta ha sa imong katapad? Kumusta man ka? Laban lang. Amen. Dalay ko ng buhay na Diyos, no? Hallelujah. Before ta mo start, ato sa nang deklarahan ni mo katapad, deklarahin na, the uncommon favor mo overtake kanimo. Come on, declare, declare. Hallelujah. Mo breakthrough ka. Amen. Importante gid kayo ang declaration sa tong kinabuhi. Amen. Amen. Even ang prayer life nato, ang atong quiet time sa Ginoo, very important kayo na. Amen. We are not just Christians. Amen. We are intercessors diha sa Gingharian. Amen. Kung walay mo ampo sa atong pamilya, kung dili ka mo ampo, wa gyud mahitabo sa atong life. Amen. The only key nga naa ta ning kalibutan na is pag-ampo ra gyud. Amen. Amen. That's why mubasa ko sa word karon ng 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18. Always be full of joy. Ingnan nimo katapad. Always be full of joy. Lahira gyud nang malipayon nga kasing-kasing. Smiley na nimo katapad, be. Amen. Dapat always ka malipayon para mo attract ka og mga positive things and opportunities. Amen. And never stop praying. Amen. Whatever happens, always be thankful. This is how God wants you to live in Christ Jesus. Amen. Ang tawong malipayon, tanawan mo katapat, malipayon ba na? Basi nagmugtok na. Amen. Importante nga ikaw mudayig karon sa Ginoo. Ambak! Palakpak! Amen! Shout it to hallelujah! Amen! Come on! Let's praise Him! Hallelujah, Holy Spirit! We welcome you in this place! Hallelujah! Lord, we acknowledge, Lord, that apart from you, we have no good things. So, Ginoo, kami, Lord, nagpasalamat sa imong kamaayo, God. We thank you, Lord, for your love, for your mercy, oh God. Sa imong pagkamaayo, come on, thank Him. Thank Him, give Him praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hey! Umarita si mga kamon ng palakpak sa na Diyos. Come on, let's dance to the Lord today. Sigaw ng puso ang damdamin, ikaw ay purihin. Lagi walang iba, lagi walang iba, lagi walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Hala! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ako'y lulutang sa sobrang saya. Nagliliyap ang iyong presensya. Ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyap, 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 nagliliyap. Heto na ang hinihintay, na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya. Tara! La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
walang iba, dahil walang iba. Halina tayo magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo magpuri sa Kanya, dahil walang iba. Come on and sing, Claire! Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na, 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 na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulutang sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Hey! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on and sing, Claire! Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 come on, let's sing that together. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on, declare! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 come on, let's sing, let us together. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, declare this boldly to yourself. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Hey! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, dance! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, praise Him! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa. Wala kang katulad, wala kang katulad. Hey!
katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, declare! Wala kang katulad, wala kang katulad. Hallelujah! Thank you, Yahushua! We praise you, we worship you today, for you are worthy to be praised. Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank the Lord. Salamat kayo, Yahushua. Open your mouth. Thank the Lord. Thank you. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for the opportunity o Ginoo nga makadahig piniha kanimo. Oh, hallelujah. Oh, we worship you. Oh, come on, open your mouth. Pray to the Lord. You can kneel down. You can raise your hands. Ayog sugot nga magawas ka ni nga place nga dili ni mo madungog ang tingog sa Ginoo. God has been waiting for you for so long. Oh, hallelujah. Oh, pour out your spirit. Oh, Holy Spirit. Oh, touch us today. Oh, kamantinguha ang presensya sa Ginoo. Dugay na baka wala nakafeel sa presensya sa Ginoo. Na bakay kaagi karon nga wala nakakasabot. Lay down sa Ginoo, sumbong sa atong amahan. Oh, we worship you, Lord. We acknowledge, Lord, that apart from you, we have no good things in this life. Oh, Holy Spirit. Oh, we welcome you. We welcome you. Come on, raise your voice. Thank you, Yahushua. Oh, thank you, thank you, thank you. Oh, hallelujah. Come on, thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for everything that you've done in our lives, oh God. Taliwala, Lord, sa mukakulagon kanimo, Ginoo, ikaw nagpadayong amahan ng Diyos ka na mo, God. And you're worthy to be praised. Ayong kakapoy sa pag-ampo. Ayong kakapoy sa pagdahig sa Ginoo. For He is worthy. He is faithful. Oh, hallelujah. Continue to worship Him. Feel the presence of the Lord. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge, Lord, wala may mabuhat na ning kinabuhi kung wala ka. We thank you, Lord. We humble ourselves before you, Lord. As we come to your throne of grace, Lord. Among pagdayig mahimong humot ka insenso diha kanimo, Lord. Among worship the Lord. Ask for more. Ask for more. Holy fire. Oh, bala ang kalayo sa Diyos. Oh, mapuno sa Ginoo karon dahil ayong kakapoy. Ako ay naparito upang ipuin mo paghilom ng damdamin, ang tanging hiling. Ako ay maghihintay sa pangakong ibibigay sa lugar na matatagpo. Punuin mo, banal na, banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo sa kabato.
ikaw ay nandito, nandito ngayon, hatid ng presensya mo'y kagalingan. Come on, let's sing all together. Ikaw ay nandito, ikaw ay nandito, nandito ngayon, hatid ng presensya mo'y kalakasan. Ikaw ay nandito, ikaw ay nandito, Dito ngayon, hatid mo'y presensya mo'y kalayaan. Ikaw ay nandito, hallelujah, nandito ngayon, hatid mo'y presensya mo'y kagalingan. Ikaw ay nandito, hallelujah, nandito ngayon, hatid mo'y presensya mo'y kalakasan. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Kung siya'y tatanggapin Let's sing together. mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa
Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. At siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. As we fast and quiet our flesh, our giving becomes an act of deeper surrender and trust in God. Just as Yehusha modeled total dependence on the Father, our offering declares that God is our true source, not what we hold in our hands. We do not give to earn His favor, but because our hearts are aligned with His will and His kingdom. Let us give humbly and faithfully, knowing that surrendered hearts release spiritual power and lasting fruit. Let's go! Come on, let's praise the Lord with a cheerful heart. Come on. Break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes. Turn our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives are light. Your love untamed, it's blazing out. Streets will go forever bright. Your glory is breaking through the. Come on, you will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. Come on, hey, hey, hey. Oh, oh, shining through me every day. Let's sing you wait.
and my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, and even freedom from toil, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out, I declare and decree today that the citizen of the kingdom who obeyed the principle will be blessed abundantly above all that he can ask or think or even imagine. Father in heaven, as I blind and bind the spirit of mammon, as I declare him powerless, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, I declare, Lord, financial freedom, financial breakthrough for the citizen of the kingdom. And God's people say, Amen and Amen. Dalaygo ng Ginoo, good morning everyone. Welcome to our second service for today. Salamat kayo music team. Dalaygo ng Ginoo, makapanglingkod tao ba ng presensya sa Ginoo. This morning, our topic entitled The Power and Benefits of Fasting. Hallelujah. Expecta o breakthrough in all things, in all aspects. Hallelujah. Amen. As molded by our Lord Jesus Himself. In Matthew chapter 4 verses 1 to 2, then Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, He was hungry. Ato makita nga nagmodel gyud ang atong Ginoo. Okay? Ang fasting hindi lang religious ritual, dili lang po siya spiritual discipline, nag-a-align siya sa kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios kung ang atong Ginoo nagpuasa, hindi dahil na moingunta nga kulang siya sa gahom, kundi para i-model ang total dependence before our Heavenly Father and our obedience at spiritual authority. Importante ni nga ato ni siyang masabtan. O actually, for us, when we started sa ministry way back 2011, 2012, diri nagsugod ang 5 level of fasting. Ug ato nakita ang epekto. After that, first years, then straight for 3 years, ang atong 5 level of fasting, ato nakita ang breakthrough. Then nag-stop ta, tungod kay naay moving ang Ginoo, naa na po'y lahi nga pamaagi, but ato nakita this time, atong ibalik kini nga set up and expected nga naagoy ma-fulfill yun ang revival in this land. That the former rain and the latter rain will be poured out in the bloodiest part of Mindanao. And God gave us the sign. And ang Ginoo, I will give you signs that I will truly change the nation. First, I will show myself to the guerrillas leaders. And even nato nakita nato ang mga dating makaliwa, dating kalaban sa gobyerno karon nahimo natong kauban diha sa pagpangalagad sa Ginoo. And second sign about the police force and even the young officers. Ato makita sa atong third service unya daghan na po mga military official mo ilang schedule. And last is the movement that will become a model. Ato nakita nga naay ginabuhat ang Ginoo sa atong kaliwala. We have the movement, the Love Philippines movement nga mahimong gamiton sa Ginoo for nation transformation. Amen. Kining tanan nakaplano diha sa kamot sa Ginoo. Natay gitawag predetermined future. Nagi one day ang citihem. Muagi man ta og mga kalisdanan, muagi man ta og mga bashing kay dili masabtan sa uban ang atong ginatudlo tungod kay ang atoa ang atong commitment diha sa Ginoo. Ang ato ni pagpangalagad ragyon. O ato nakita ang epekto. From that year, 2011, 2012, unsay nahitabo sa buluhaton sa Ginoo, not only in Davao City,
but the cities of the country. We invaded even in Luzon. And now, we have our pastor ni, Attorney Lester Cabistani, nga naa karon uban nato, and we scheduled, Pastor, siya nga to ang senior pastor sa Quezon City, and we scheduled for End Time Prophecy this coming February 16. So, kailangan na po travel og Luzon para sa buluhaton. But salamat og dalay ko ng news timely nga niabot po si Attorney Lister. And of course, ato makita nga, ang atong trabaho, pamaagi ni sa Ginoo para mo level up ta. Daghan na puntag mga newcomers, mga bag-o. Makita nila unsa ang atong ginatudlo, unsaon nganong muipikto ang pulong sa Dios. Tungod kay naatay panahon nga ginatawag nato consecration moment. Sa atong prayer and fasting, diri ta ihambol sa Ginoo. Diri ang consecration time. Ug mao ni ang rason nga whether we like it or not, naagi changes, mahitabo ang kabaguhan sa atong mga kinabuhi. O kinitanan grasya sa Ginoo. Amen? Ato nakita na dili lang sa pag-align no, sa kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, but our Lord Yahushua mismo, nag-fast siya para ipakita ang ginatawag how to live out the Word of God. Pag-model, no? O magkaroon og total dependence, obedience, and even spiritual authority. Hallelujah. Are you excited? Tanong, bakit nag-fast ang ating Panginoon? Number 1, to prepare for ministry. Why? Because daghan na sa ato karon ang mga bag-o. Kailangan silang ma-prepare to the next level para makasurhay po sila, makasabay sila sa atong movement. Ato nakita nga bago nag-start, no, nagsugod ang atong Ginoo diha sa iyang ministeryo, nag-fast siya for 40 days and 40 nights. Ang iyang fasting actually no food and water. But ang ato ang ginahimo karon ang 5 level, 3 days lang ang ato ang full fast with juices and water. And after that, dili na tabu break for 1 week, tuloy-tuloy siya pang 4th, padulong na sa onwards, magpartial ta. So in other words, mo break tag 4 o'clock in the afternoon. Only 3 days ang full. So mao ni ang ginabuhat no sa ministry. And even our Lord Jesus Christ, siya mismo nag-prepare for His ministry. And that was sabta nato ni. You can take note of this. Walang public anointing kung walang private surrender. Daghang mga tao gusto og anointing. Ang anointing dili sayon. It takes courage and discipline and self-sacrifice. Kay kung dili ta magsakripisyo nga diin ato makuha ang mahatag sa Ginoo ang iyang gahom para ikaw ug ako mahimong much more maging effective diha sa ministeryo din ikaw ug ako gipili sa Dios. So importante gyud ang total surrender. Number 2, nganong ang atong Panginoon nagfuasa to walk in total dependence on our Heavenly Father. Ang word nga total dependence. In Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So ang tao daw, wala mabuhi lang sa tinapay, kundi sa matagpulong sa Dios. And that's why kita nagatuon gyud ta, nagabasa ta og Bible para kabalutan nga nadiha ang pulong sa Ginoo. Kung kailangan inuris nato atong lawas, much more ang atong espiritu. Amen. Gipakita lang dinhi sa atong Ginoo nga importante ang gitawag spiritual nourishment kaysa physical sustenance. Okay? So atong we are made by God in His image after His likeness, and we are called tripartite being, na body, soul, and spirit. Kung ang atong body pakauno nato og physical food, dapat ang atong kalag og espiritu dapat makakaon og spiritual food, which is the Word of God. Amen? Para balanse. And unsay mahimong benefits nini? Ang fasting ay nag-shift ng dependence natin mula sa ating sarili papunta sa Diyos. Nagkaroon siya ng shifting. Magkaroon og realignment. Magkaroon og shifting ang mind
nga dili lang ang physical ang tan-awon, kundi ang spiritual. Unsay mahimong epekto niini? Muslim ka. Dili lang ka mahimong much more stronger in the spirit, but you will become thinner in physical. Mubalik alindog ka, musiksikag balik. Okay? So kamong gustong magpa-slim, this is it. Di ba? Si Ojing, slim na yun eh. Mula bitaw ako, nag-start na ako para at least slim na daan. Para ma-model, di ba? Lisod na kayo magtudlo ko no. Pagkatapos, kagsawang ko sa mga bata pa, nagdala lagi kag palpit. Kung sa'y palpit, kanang sa imong tiyan. Mao ba? Pero at least karon dili na gyud masangit. Wa na kasangitan. Kasi usaon ako nigbutang akong iPad, di na masangit. Di ba? At least ma-model. Kilisod man kay magtudlo pagkatapos walay modeling. Dili nato i-live out. So ano makita ni? Imagine ka kung magsugod lang ta sa 3 days. After ani partial, ay nako, kanang inyong mga asawa, encourage them. Katawa si ate. Encourage them. Why? Ang nakagwapo ani na ay physical benefits, na apoy spiritual. Amen. Amen. And salamat og dalaygo ng Dios ni ini mga butanga na ay shifting even your physical body na ay shifting. And you know, nag-istorya mi ni Pastor ni karon. Akbalo man to nga na mga studies o mga research no na nagkaroon og Nobel Prize Award usa ka Japanese national nga diin na-discover nga diin ang fasting ang mga dead cells or kanang mga dili maayong cells sa imong body kaunon siya sa imong good cells. Look at that. So makita nimo, maminaw ka sa some expert, daghan kay physical benefits ang puasa. Kanang mga sakit nimo diha nga dili matangtang-tangtang, wala tangtang na. Kay usahay ang sakit nagagikan ra sa atong gina-intake, atong ginakaon. Unya kung once a day na lang kamo kaon, ang imong kaunon pagyud mga nutritious pagyud, makaayo sa lawas, di ba? Wala na tong mga fatty food. Di ba? Wala na tong mga sweet. Di ba? Ikaw na rin mabiling sweet sa imong bana, matangtang anang kanang sweet anang sugar. Imagine ka kung sa mahimong ipikto sa imong lawas. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios nga ang mga anak sa ginutagag wisdom. Kabalo ba mo nga ginapuiso na ta sa atong ginakaon? Because sa gitawag pyramid, food pyramid nga ginatudlo sa ato before. O ba nyo na na-realize? Even mga kabataan, daghang manggipangbati sa lawas tungod sa atong gina-intake. In the ancient times, ang mga tao dito nagkakaon na ginuwan sa day. O ngayon si attorney, nag-hunting pa before eating. In other words, grabe ang exercise, manghunt sa bago makaluto o makakaon. Karon wala, pag mata nimo tuwa na. Without any movement or exercise in your body, gakaon ka na. Hallelujah! Murag namingaw man. Daghan bag na tamaan. Pero realidad ni, ang full gospel kay na itudlo nato ang tanan para makaayo sa atong physical bodies. Not only sa spiritual, but importante ang atong physical appearance. Number 3, nganong si Jesus nagpuasa to gain victory over temptation. Di ba? Ato nakita, lahat ng temptation ay dinala ng enemy. But sinagot siya ng ating Panginoon, gamit ang salita ng Diyos, hindi gamit ang sariling lakas. Look at that. Amen? Hallelujah. Another benefit of fasting, nagsasharpen ng spiritual discernment. Magkakaroon ka ng spiritual discernment. Nagpapatibay ng resistance laban sa kasalanan. In other words, magkakaroon ka ng self-control or resistance in all kinds of temptation. Why? Because, bakit mangyayari ito? Nga mahitabo ni, kay ang gutom sa Diyos ay pinapatahimik ang gutom na laman. Pag meron kang hunger for God, yung hunger ng flesh or fleshly desire, pinatahimik ng Diyos. And we praise the Lord na ito yung magiging benepisyo. And number 4, to walk in spiritual authority.
lahi ragyod kung yielded ka, fully surrender. And of course, na merong tinatawag self-discipline, ang epekto equals spiritual authority. Lahi ragyod kung naa kay spiritual authority. Even the demons submit to us in the name of our Lord. Hallelujah. Amen. Amen. After fasting, ano nangyari sa ating Panginoon? Luke chapter 4 verse 14, and Jesus returned in the power of the Holy Spirit to Galilee, and the news about him spread rapidly. Look at that. Bakit nagkakaroon ng spreading rapidly with his name? Why? Because the manifestation of signs, wonders, and miracles. Unang pinagaling ng Panginoon. Even yung crippled man was able to walk. Mayroong yung blind was able to see. Look at that. Even the dead man raised to life. Why? Because, and that's the power of fasting. Amen. And that's why, dinisign ng Panginoon, He submitted Himself to the 40 days and 40 nights in the wilderness. He was led by the Holy Spirit and tempted by the devil in all form of temptation. But He was victorious. Nung bumalik sa Galilee, the news about Him spread rapidly. Hallelujah. Amen. When you walk in authority, magugulat ka. Yung mga sakit, normal lang yan. Part yan sa tinatawag attacks of the enemy. But through your anointing and your power, through your authority, you can rebuke and heal any form of diseases. Amen. Amen. Number 5, to teach His followers a kingdom practice and lifestyle. Bakit ginawa ng Lord na siya mismo unang nagfa-fast? Because He was teaching us, tayong mga citizens of the kingdom, na dapat sumunod at ang fasting magiging lifestyle. Not only practice, but will become a lifestyle. Amen? That's why in Matthew chapter 6, verse 16, when you fast, sabi ng Lord, when you fast, hindi sinabi, if you fast, hindi yon. Sinabi ng Lord, when you fast, ibig sabihin, ina-assume ng ating Panginoon na ang fasting ay normal lifestyle sa kanyang mga disciples. Amen. Amen. Magiging normal nga kalakaran. Ang kagandahan dito, magkaroon ng healing power ang ating katawan. Kasi sinisira ng mga toxic na kinakain natin, yung mga matatamis na kinakain natin during fasting. Yung mga toxic pinapalabas at makakabenepisyo yung ating katawan. Hindi ka nasakitin. Di ba? Yung pagpunta mo sa ospital, matigil yan. Amen. Ibig sabihin, at makikita natin, ang fasting, ang benefit, ang fasting ay nagmamanati, not only sa physical, but makikita natin, magpapanatili ng humility sa bawat isa. Nagkakaroon ng focus o nagfo-focus sa ating puso. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Once we are nagpupuasa ta, inahambol ta ng Panginoon. Magkakaroon na kalmado yung puso natin, even yung pananalita natin. Amen. And also, nag-a-align ng buhay natin as a citizen of the kingdom of heaven. Nag-a-align. Magkakaroon ng realignment. Amen. We are in this world, but we are not of this world. Nandito tayo ngayon, pero hindi tayo taga rito. Meron tayong one day. Merong tinatawag new heaven and new earth. The present heaven, hindi rin ang permanent place natin. Magbi-vacation lang tayo for 7 years. But there is a place prepared by God for all of us. The new heaven and the new earth. Amen. Are you excited? Kaya huwag kayong matakot, magkagulo man, magkagera man, mag-earthquake man na sinasabing big one. Wala tayong problema doon. Alam natin na meron tayong new heaven and new earth. But in the scripture, it was written that the present heaven and the present earth, mawawala siya in the presence of our
Lord Almighty. In the judgment, in the throne judgment, mawawala ang present heaven and the present earth. In heaven, in the seven trumpets of judgment, ang mangyayari sa heaven, the islands will be removed in this place, and the mountains could not be found. Look at that. But for us, citizen of the kingdom, meron tayong kingdom that is called unshakable kingdom. Amen. Amen. Masishake man ang present kingdom or present earth ngayon. Ang kingdom na piniprepare ng Lord, unshakable. That's why we are so blessed. We are so blessed that we are invited in the wedding supper or in the wedding feast of the Lord. We are so blessed. Importante maintindihan mo to. Hindi sabihin na ang pag-alagad sa Ginoo ano lang, corny or killjoy, no. The present happiness nga ginagawa na ang ginabuhat sa mga tao karon may magkaroon og eternal implication one day. Dapat maintindihan natin to. When you are in the presence of the Lord, na ang fullness of joy. Di ba? Nakapagsayaw tayo, gusto mong sumayaw? Sumayaw ka in the presence of the Lord during praise and worship time. Pagdating mo sa bahay, di magpatugtog ka ulit ng praise and worship, sumayaw ka. Kayo mag-asawa, pwede mo magbaile. Hallelujah! Di ba? Dancing with the Lord, with your wife, di ba? Di ba, Rilan? Power, ana. Then makita na sa inyong mga anak, mahimong model. Ay, yung nani di ay. Dili killjoy. Kani adto si Oyi og si Rilan, dito man ni sa MTS. MTS ba to? Matina Town Square, di ba? Dito man sila kanta-kanta. Pero at least karon, even sa balay, di ba? Makakanta mo, di ba? Kapi-kapi lang, enjoy na, di ba? Wala na yung inuman to the max, di ba? So, mayroong changes. Kailangan lang magkaroon ng realignment yung atong mga kinabuhi diya sa Ginoo. Akong isulti ninyo, lami ra gyud kaayo ning naa ka sa presensya sa Ginoo. Amen. Amen. Now, we move to spiritual benefits of fasting. So unsa may spiritual benefits of fasting? Number 1, spiritual clarity. In other words, ang imong pananaw in the future mahimong klaro. In the scripture, there are things in life that is secret, but for us, was revealed by God. Di ba? Si Jesus nagsulti niya na. Why? Because, ablihan man sa Ginoo atong mga mata, ang atong salabutan. Magkaroon ta, ang dating blurred, mahimo siyang clear vision. Look at that. Tinanggal ang distraction, pinapalinaw at ang pakikinig sa boses ng Diyos. Di ba? Minsan, dili ta makadungog kay ang ato ang listening ear closed. But during fasting, i-open sa Ginoo ang atong spiritual ear and even our spiritual eyes. Amen. In the book of Isaiah 58 verse 9, during your prayer, ito yung mangyayari. Then you shall call the name of the Lord and He will answer us. Sa dihang mag-ampo ta, tubagon ta sa Ginoo. Hallelujah. Mas dali ang tubag sa pag-ampo kung nagpuasa. Next week, makikita ninyo nga ang prayer for 3 years, masasagot within 3 months. Ang prayer nga intended for 3 months, masasagot in 1 day. Kaya, be excited. Iyon ang pag-usapan natin next Sunday. Ito, umpisa pa lang. Para i-tune in lang tayo to spiritual realities. Sabihin mo sa katabi mo, spiritual realities. Amen. In other words, yung mga prayer natin will be answered. Hindi yung prayer natin parang nasa ceiling lang, nasa bubong, hindi. Pag nagpa-fast ka, mas madali rin ang tubag sa atong mga pag-ampo. Actually, makita na mo, di ba, sa atong SOD1. Di ba? SOD1. Tinuturo natin doon yung benefits of fasting. May ginaingon dito nga, even ang benepisyo sa puasa, pagtangtang sa tanang nakayugo. Breaking, in other words, breaking of curses. Kikita na atay ginatawag mga kinaiya nga nakayugo
or mga gesture and action nga nakayugo. Like for example, sigarilyo. Di ba? Kabalo ka, bisag na bata, nigarilyo gihapon ka kaniadto, na imong anak, nigarilyo ka gihapon, di ba? Nakayugo man guna, ang sabot nakayugo, kung nakakita mo kabaw, ang kabaw nagdepende sa mag-maneuver, magdala sa kabaw ba? Kung ang mag-maneuver, iyang ipakaliwa, ang kabaw mo ato sa kaliwa. Pag mo adto sa tuo, iya lang anaon ng bagto, ang kabaw mo sunod. Ang tawagan na, tungod kay ang kabaw nakayugo. Naitali ba? Nayugo, gibutang. Tapos naitali. Ingon ana ang atong kinabuhi in the physical realm. Naatay mga practices, naatay mga ginabuhat nga nakayugo. For example, kanang imong baba, usahay. Kanang imong Latin. Di ba? Ingon mo siya, expression raman na, Bishop. Hindi, nakayugo na. Every now and then, ang gawa si mong baba, balikas. Kaya nga naman, nakayugo, na spirit nga nag-control. Diba? Ano sa pa? Vices. Like sigarilyo. Like ang pag-inom. Kabalo kang makadaot sa lawas, pero umiinom ka mo sigarilyo ka. Right? Tungod kaya nga naman, na'y nagkaman, na'y in control, nakayugo imong kinabuhi. Ignalay mong tapad, kumusta ka? Kumusta imong kinabuhi? Basig na apay nakayugo diha. During fasting, there is an anointing to break every curse. Tangtangon ang tanang nakayugo during fasting. Hallelujah! Are you excited? Gusto kita magkinabuhing balaan ug matarong. The problem, na spirit behind. Ug mauni ang ginabuhat sa Ginoo nga paagi aron kita mahimong victorious, aron mahimo tang mananaog. Dili ta i-control sa enemy, dili ta yuguhan sa yawa. Ang tanang nakayugo, nakita niyo sa atong divine appointment. Do 3 days lang na siya nga preparation before 4 days before sa divine appointment. Pero nga nung pag-abot sa divine appointment, sa dihang i-rebuke, i-cancel, nga nung namay manifestation. 3 days lang na, how much more? Kung makumplito nimo ang 5 levels of fasting. Kanang imohang finances, magkaroon na og financial freedom. Magkaroon og financial breakthrough. Why? Nay outpouring ang Ginoo. Anointing for wealth. Realidad ni. Daghang mga tao mo comment sa atong ginatudlo, no? Of course, kay namoy mga tao pud masuya. Pero kami, itudlo lang ginamo ang tinuod. Aron kamo mabless. Dili na para i-control. Ayaw, si Bishop, wa ko nag-after nga mahimong controlling leader. No? Wa ko'y makuha diha. Ang akong trabaho, mutudlo kog sakto. Aron kamo maka-experience of financial freedom. Financial breakthrough. Dili na para sa ako. Pero bisan pa mag-unsay isulti sa uban. Kami mutudlo kung unsang prinsipyo or principle in the kingdom nga dapat ninyong matagamtaman. Narana sa inyo, it's up to you. Inyo bang tumanon? Kamura og ang Ginoo. Wala na ingon nga halo nga another laing motivation. No? Wala ko'y laing tinguha. Makaabot mo sa fullness in our Lord Yahushua, in the fullness of our Lord Jesus Christ. Importante ni. Ang prinsipyo nga ginatudlo sa Biblia dapat matudlo sa tanan. Ug dili ni ginatudlo sa kadaghanan. For us, citizen of the kingdom, dako kayo gi-prepare ang Ginoo para nato. Mahimo tang movers, mahimo tang mga tao nga diin mga shifter of mindset. Kay naibuhaton ng Ginoo sa atong mga kinabuhi nga dili ginabuhat sa normal nga tao. We are not normal people. We are above normal. But pasabot, you are abnormal. Dili ta abnormal, but gitawag tag above normal. Normal people, di gina mo puasa press, di ba? Ate, di gina mo asam na mo puasa mahaw nga sayo pa kayo. Normal people. Mismo matulog na, bago matulog, kaapan ay midnight snack. But for us, citizen of the kingdom,
Once atong idisiplina atong kaugalingon with self-control, ato ning buhaton para sa Ginoo, but of course na ay physical benefits and spiritual benefits. O ang Ginoo mo reciprocate, ang Ginoo mo hatag. That's why when we pray, He will answer us. Lahi ra gito magampo ka nga naara ang Ginoo imong kaistorya. Kaysa murag di nimo mabati ang presensya sa Ginoo. Are you excited? And salamat og dalaygo ng Dios sa mga butang nga iyang pagabuhaton sa atong taliwala. Number 2, spiritual benefits. Not only spiritual clarity but also breakthrough and deliverance. This is it. Ang mga nakayugo, ang mga expression, binuhatan, nga din controlled by the devil, magkabaton og tinuod nga kagawasan. That's why Mark chapter 9:29, habang nagpipray ang mga disciples, nagkakas out, walang epekto. O ang atong Ginoo ni sulti siya, this kind can come out not only by prayer but with fasting. So makita nimo pag naay mga spiritual affliction, spiritual tinatawag natin o affliction, yung mga balatian ba nga kabalutan nga attack sa enemy, during sa fasting, ma-weaken ang iyang hold sa imong kinabuhi. Kay kung muhinay ang imong fleshly desire, mukusog, ma-strengthen ang imong spiritual. Amen. Amen. In other words, may mga stronghold na hindi nababasag ng prayer lang, but kailangan ng fasting. Amen. Number 3, humility before God. During fasting, dahil nawi-weaken yung fleshly desire or yung unod nun ng mga tinguha, matingala ka, you will become humble before God. Ug mauni ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. We humble before Him and we acknowledge that apart from Him, we can do nothing. Amen. Amen. And that's why ang Psalm 35:13, I humble myself with fasting. Ito yung statement nga gibuhat ni Salmista David. Ato nakita ang kinabuhi ni Salmista David, ni King David. Grabe, giunsa siya pag-humble sa Ginoo, but in return, makita nimo yung giunsa po siya sa pag-bless sa Ginoo. Nga naman, aron batio nato, during that time of shaping, times of testing, atong bation nga kung wala ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. Kung walay tabang sa Ginoo, di gyud ta makahimo. Ang atong effort balinada kung wala ang presensya sa Ginoo. Amen? And that's why mouni nga panahon nga ginapaalala sa Ginoo sa ato na ang fasting, ang Dios ay sovereign, tayo dapat dependent sa Iyaha. Amen. Number 4, alignment with God's will. Ina-align ni Lord sa ating pagpuasa, o sa Tagalog na pag-aayuno. Di ba? Sa ato pagpuasa. Ang fasting nag-a-align ang desire natin and purpose before God. Ito yung gina-align sa Ginoo. Ang ato mga tinguha, purpose in life, gusto sa Ginoo nga ma-align siyang plano. Because ultimately, ang Ginoo nakabalo unsay mahitabo sa unahan. Siya'y nakabalo unsaon nimo pag-abot sa dag-anan. Siya'y nakabalo kung ano sa akan niya tagaag financial freedom. And that's why during sa test and shaping, kailangan nato ma-align. Kay kung dili ta ma-align sa Ginoo, dili ta kabot sa atong dag-anan. Like for example, classic example. Kung wala ko misunod sa instruction sa Ginoo nga moadto ko sa lugar nga wala pa nawali iyang mga pulong. Look at that. Which is Pakibato District. Way back 1998, 1999. Kung wala ko nituman sa sugo sa Ginoo during that time, mo pay pagsugod nako sa ministry, wala pa mo sa Ginoo. Kung wala ko misugod sa alignment sa Ginoo, kung nagtumon ko sa kung gusto, Lord, dili ko pang bukid, dili ko pang tribo, pang syudad ko kay natao ko o nagtrabaho ko sa dagkong syudad. Kung wala ko nituman sa Ginoo, wala ko karon dire. Wala ang rapture, golden rapture prayer mountain karon. Wala na karon.
Maybe wala po ko karon din kay wa ko misunod sa kabubuton sa Ginoo. Look at that. That's why ang imong desisyon, ang bawat desisyon in every moment and every instruction, mag-matter na one day. Kung nag-failed ka, daghang ministers gusto gyud og dako nga ministry. Gusto siya inaani. Pero ang problema, ang spiritual discipline ang problema. Gibuhat ba ang prerequisite? Gibuhat ba ang instruction? Maybe ang kabubuton sa Ginoo sa pagkakaroon dili diri, during that time, ang kabubuton sa Ginoo para matuman ang prophecy that in the bloodiest part, yun ang Ginoo, I will show myself to the guerrillas leaders, unsaon pagka-model, ug matuman ang prophecy kung wala trabaho ang bukid. Di ba? Kagahapon dito mi ni Kuya Pres o ni ate, nag tree planting mi og agarwon. Always ako inasulti sila ha. Kung wala ko bituman sa instruction sa Ginoo, wala ko karon diri. Wala na nagpasabot nga gilimitahan ko sa Ginoo. Sa tamang panahon niyo na Ginoo, okay, mag-start kag ministry sa syudad. Pag-start sa ministry sa syudad, mao ni ang dapat prerequisite. Mao ni imong buhaton. Pattern lang sunod. Kay kung wala pud ta nagsunod sa pattern nga diin nag-start ta sa 5 level of fasting, pareha na ta sa ubang simbahan karon. Nag-century na lang 30 na gihapon. Di ba? Pero that's why, makita nimo na ay gibuhat ang Ginoo. Kaya nga naman, gibuhat nato ang ato ang angayan buhaton. Di same istro sa imong kinabuhi karon, maybe na leading ang Ginoo sa imo that financially magkaroon kag breakthrough, pero na ay prerequisite. Naidiling ang Ginoo sa imo you have to surrender your whole life. You have to surrender your finances. You have to surrender your comfort zone. Imagine ka si Charis, nagkamang pa ni, gigawas ni sa taguangkan siyang inahan, wala ko. Kay naglakaw, kay nagministry. Look at that. Kung sa impression sa ako sa mga pastor, sa mga klaseng pastor ni, biyaan ang pamilya. No, si Jesus maingon, ang nahigugma sa iyang pamilya, labaw kay kanako, dili angayan kanako. Ang mahigugma sa iyang asawa, anak, labaw kay kanako, dili angayan kanako. Mao man nagihatag sa Ginoo sa akong award. Mula ka ko kay sugo sa Ginoo, ang Ginoo ang mutiker sa akong panimalay. O anong nanagko man ni sila. Karon nag-enjoy sila. Realidad ni. Adunay mga desisyon sa imong kinabuhi nga dili ikaw ang in control. But naay aspeto o sitwasyon o panahon na ikaw ang in control o ikaw ang manubag at ubangan sa Ginoo. Siguro kung napariha ko sa ubang pastor, nagpastor lang ko og 50 ka tawo karon. But look at Christ the Healer, the fastest growing church in the country today, not only in Davao City, not only in Mindanao, Visayas, and Luzon, even abroad. Why? Kay naay spiritual discipline nga ginasunod ug naay lifestyle nga ginabuhat for realignment sa atong purpose, sa atong pag-serve sa Ginoo. Amen. Dalaygon ang Ginoo. Klaro. Ato makita, number 4, about alignment with God's will. Hindi ito tungkol sa pilitan na pagsunod, kundi sa pag-tune in sa bawat puso ng mga believers. Kailangan lang fine-tuning ang ato mga kasing-kasing. Amen. Unsabay focus, unsabay priority. Amen. Number 5, spiritual renewal. Isaiah 40 verse 31, those who wait on the Lord shall renew their strength. So, unsay mag-iipikto during sa spiritual renewal in our prayer and fasting. Of course, we spend time before God through reading His Word, spend time in listening, and even singing hymns and psalms and song before the presence of God. Ang fasting ay nagre-renew ng first and foremost our passion for God og epekto ni og compassion for people. Unsa pay epekto? Spiritual effect or benefits, vision.
Mahimong clear ang atong vision, kabalutaon say buhaton sa Ginoo. And of course, our spiritual sensitivity. Sensitibo ta sa mga butang spiritual. Amen. Amen. Fasting is not hunger strike para i-earn ang favor ni Lord. Fasting is not religious display para magpa-impress kay Lord. Fasting is heart posture. Realignment of your heart. Amen. Weapon of surrender. Pathway to intimacy with God. As we walk from earth to eternity, kailangan natin si Lord. Nandyan yung intimacy. Close relationship with our Heavenly Father and our Lord Yahushua. Amen. Kapag tayo ay nagfa-fast, humihina ang laman, lumalakas ang espiritu. Nagiging malinaw ang will ng ating Panginoon. Listen to this. In conclusion, final praise, kapag tahimik ang katawan, mas malakas magsalita ang espiritu. Why? Because magkakaroon tayo ng listening ear. At this point of time, would like to call Mrs. Bishop to give us and leading us into how to start in our altar, family altar. Maayong buntag. Unsa ba buntag pa? Yes, maayong buntag sa tanan. Salamat kayo sa Ginoo sa panahon no. Humanato masabtan ang power o benefit sa fasting. Atong hinumduman nga fasting is not just about denying food. It is about actually realigning our hearts with God. Ug kung align ang atong heart, dapat align po ang atong mga panimalay. Ingnan na imuhang tapad panimalay. Kung unsa man nato pag ingon nga powerful ang fasting sa church, kung hilo ang atong altar sa atong mga panimalay. Mo na nga amuag yun ko nga bishop, kita duha mag-collaborate ta karong nga Sunday. Ikaw ang mawali, ako ang mag-challenge para sa atong fasting o sa family altar. This is a movement nga ato ang gisugdan o ato ang gi-conceptualize pa last year. Nga ato ang mapabalik gyud. Kana bang mapabalik nato ang paghimo sa atong mga panimalay nga first nga ministry nato as pastors and as leaders. Amen. Kay magunsa man ang mag-ministry, grabe atong ministry sa gawas, unyang ato ding panimalay ato napabayaan. So first ministry is, of course, number one pa rin si Lord. Amen. Di na mawala. But when it comes to ministry, number one, ang ato ang pamilya, ang ato ang pinaka-ministry. Amen. Amen. Sa Bible, ang fasting, pirmi gyud mo resulta og restoration. Restoration sa atong mga kasing-kasing. And number two, restoration sa obedience. Makita nato in Genesis chapter 35 verse 1, paki-flash lang ko no. Genesis chapter 35 verse 1, mo ni ako ang Bible reading for today. Power kaayo. Giingnan sa Dios si Jacob, go up to Bethel. Kabalo ba mo unsay meaning sa Bethel? House of God. Then siya go up to Bethel and build an altar there. Iko, here we go. Power. Ingnan ang tapad, power. Siya atuado ko mo go up ta, balik ta sa atong Bethel. Bethel is where no si Jacob. Si Jacob una nga naka-encounter sa Dios. And then this time, pabalik na siya, gikan na sa sayahang, grabe ka mga years, no? Nag-ana na siya, nagkapamilya na siya, naana siya, napulo ka anak, aunsin na ka anak, si Benjamin na lang ang wala ato nga time. And the Lord told him, it's time. Go back
Bethel. Go up to Bethel and build an altar there. Hallelujah! Before girestore sa Dios ang journey ni Jacob, girestore una niya ang altar. Kay kasagaran manggog kasagaran, dili building ang unang i-restore sa Dios sa atoa. Unsa ang unang i-restore sa Ginoo sa atoa ang altar. Unsa ng altar? It's where we talk to God. It's a symbol nga dito ta nagaampo. Diha ta nag-communicate sa Ginoo. Ug kini nga fast will not end in hunger. Amen. Kini nga fasting ang gisulti ni Bishop pag-aina giwali alang kanatong atong usugdan pag-ugma. Ugma na. Dili na siya mo end nga gutmon ta. This fast will end in revival. Ug mag-start ni diha sa ato ang mga panimalay. Ingnan na imong tapad. Revival na. Revival na diha sa imong panimalay. Amen. Karon nga January 26 magsugod na ta sa atong 5 levels of fasting. Unsa ka itong 5 levels of fasting? 3 days nga full. And then 82 days na nga partial. Magsugod na mag-break ta every day sa ato ang partial or intermittent. Magsugod ta alas 4 mag-break. Mag-end ta alas 7. Kay kinahanglan nga healthy ta. Ang atong advokasya niini nga healthy og well ang ato ang physical nga bodies. Aron magamit mo tag mightily pa sa Ginoo. Amen. Kung magpahikaon mo maayo ana after 7 o'clock or even after 6 o'clock kabalo mo kung sa matabo ana sa inyong mga tinae. Wala nga tarungon na ito, nagsirisura ito na itong fasting. Amen. And God will bless us. Magpaubos ta sa atong kaugalingong atubangan sa atong kaugalingong atubangan sa Ginoo. Mangita ta, pangitao nato ang iyang kabubuton, ang iyang dagway. Ug i-deny nato ang atong unodnon, ang atong flesh. Sama ni Jacob nga gitawag sa Dios nga mobalik sa Bethel. Gitawag po ta sa Dios nga mobalik sa altar sa ato ang panimalay. Amen. Ug pag-abot sa 31, karong January 31, dili lang matapos ang fasting, ma-restore ang ato ang family altar. We will begin our Restore Family Altar movement. So from personal fasting, padulong sa family devotion. From private prayer, padulong sa mga balay nga magdilaab alang sa Dios. Hallelujah! Dili ni ordinary nga church activity. This is not a church activity. This is a family decision. Sa Genesis chapter 35, dili lang si Jacob ang gitawag. Apil ang iyang tibuok household. Kung kamo mo commit nga mo appeal sa 5 levels of fasting, sugod ugma, pwede mo mutindog. Ang dili pa, kung maminaw pa mo, ayaw lang usa. Ang gusto, ito, ang gusto nga ma-restore sa family altar, ma-restore ang family altar, sugod January 31, please stand. Gusto nimo ma-restore ang family altar o mo-declare ka ug mosaad ka sa Ginoo. Lalo na ang atong mga family men, ang atong mga tatay, ang atong mga fathers in the home. Kung gusto nimo nga ma-restore ang family altar, please stand. Salamat sa Ginoo. Manglingkod ta og balik. Nakita sa Ginoo ang inyuhang power nga declaration karon, ug inyuhang pag-covenant sa Ginoo. Dili wala mo sa inyong pagtindog, wala mo nakipag-covenant sa amo duha ni Bishop. Nakipag-covenant mo sa Ginoo. Sa tanang magtiayon, kamo dili lang gitawag nga maghigugmaay. Mga magtiayon, palihog ko. Tindog. Ug tindog. Kung wala mo nagtapad sa imuhang bana karon, pagtapad mo palihog. Mga bana, nangawa ang inyong mga asawa, pangitaas sila. Mga bana, pangitahan yung mga inyong asawa.
Pangitaa ang inyong asawa. Kaway-kaway, kaway-kaway, asawa. ug sugod karon magtapad na gid mo. Sugod karon magtapad na mo inig simba. Again, mga mag-asawa, kinabahan na natapad na mo? Ay nana, hoto kina si Matro ni naog ni Matro. Atong haton si Naog Matro. ni si Matro. Atong hulaton si Matro. Kung palihog lang, kung naapod ang inyong mga anak, di na tapad, palihog lang po ko, gukod mo sa inyong mga mama, inyong mama o papa. Mga anak, dool mo sa inyong mga ginikanan. Mga anak, Sige mga tuon anak, mo sa inyong ginikanan. dool mo sa inyong mga ginikanan. Before nato sila, before ta maghimo og another commitment and declaration, murag kaslon mo karon. Mga anak, pangita inyong inahan sa kanunayng panabang. Okay na mo di anak kamo. Karis, kamo ka na lang, kamo na lang Jandel. Tayo mga bata. Sige. Sige, okay na? Pastor na. Again, sa tanang magtiayon, kamo dili lang gitawag nga magyugugmaay, gitawag mo nga mag-lead. Mga bana, again, tindog og uban sa imuhang asawa, Ay sa kanili. kupti ang inyong mga magginunitay mo sa inyong mga kamot. Sige, Icy Boy, double time Icy Boy. And let us declare this together. O kini nga declaration una is a couple's declaration. It is actually a leadership partnership before God. Ug inyo ning basahon samtang mo mag-pray before, after, or before mo mag-pray. You read this aloud together. Natay kopya ani karon nga tuwa dito sa gawas. This is for sale. Pagsid mo ani tungod kay para mani sa inyuhang para mani prayer sa inyuha. And the process will be going to the City Hymn Youth Ministry. So ano rin yung kayo, minimal and there's also, we have also a singles declaration. But una, ato sa unahon ang couples declaration. Samtang mo ginatay, magtanaw mo sa inyuhang mga mata. Eye to eye. And then we declare this together. One in one. Mag-start ta sa couples declaration. Atong data magsugod. Basahon na to tanan. Apil ang read aloud. 1, 2, ready, go. Couples declaration. Leadership partnership before God. Nana? 1, 2, ready, go. We declare that our marriage is a leadership partnership ordained by God. We choose unity over division, love over pride, and obedience over convenience. We accept our responsibility to lead our home with faith, humility, and wisdom. We commit to pray together, decide together, and grow together. Our home will be a place of God's presence, a training ground for discipleship, a foundation for generational legacy. We will be fruitful, multiply, and steward well what God has entrusted to us. As for us and our household, we will serve the Lord. In Yahushua's name, amen and amen. And amen. Let's also have sa tanang singles. Nga gitawag sa Dios si Jacob before pa siya nakaabot sa Bethel. Palingkor sa Palihog ko sa mga couple mo lingkod. Lingkod na. Singles ang mutindog. Ang mga singles na lang pod ang mutindog. Para makita nato ang singles. Para makita nato ang mga singles. Para makita ni Lord kinsa tagaan og partner. Ana na siya. Sige, tindog mga singles. Ayan, mga singles, tindog. Kana. Tindog palihog mga singles. Okay? Ayaw magpalayo. Ang uban, nagtago sa daplin. Di ka makita. Again, Sige.
Ato ning basahon line by line. Singles declaration, and you will read this aloud during your devotional time. Dugang ni para sa inyong mga gitawag nga Devotional. daily declaration sa blood ni Jesus. Okay, in 1, 2, ready, go! I declare that my season of singleness is not an accident, delay, or disadvantage. I am called by God, formed with purpose, and entrusted with leadership now. I commit to lead myself with discipline, integrity, and devotion to God. I will steward my time, body, emotions, and calling wisely. I choose holiness over compromise, obedience over pressure, and purpose over distraction. I'm preparing today for the responsibilities God will entrust to me tomorrow. My life will honor God in private before it influences others publicly. Whether God calls me to marriage or continued singleness, I will remain faithful, fruitful, and available for His purpose. My life is set apart for God's glory and kingdom work. In Yahushua's name, amen and amen. Amen and amen. As we stand together, as I declare the priestly blessing, Ay, yes, go. Afterwards, oh, sige, pwede. Okay. Manganta pa daw ta para mas power. Sige, go. O, sa mga kanta na. Oh, mas na-refine manggod ang launching diri sa inyo, ha? Ang buhaton ni Bishop karon is silyuhan niya ang inyong mga declaration karon, and after which we will declare formally that our family altar, Restore Family Altar movement is officially launched. Palihog ko, Bishop, pray for the declaration of the couples and the singles. Okay, as we raise our right hand, Ginoo, sama sa pagtawag nimo kang Jacob nga mobalik sa Bethel, tawaga usab ang matag pamilya dinhi nga mobalik sa imong altar. Ang gideclare sa ilang mga baba ay sealed sa imong espiritu. Samtang nag-fast me so good tomorrow, himuang among mga balay nga mga altar, ayuha ang mga kaminyoon, bantay ang mga singles, tabuni ang mga kabataan, himuang matagpanimalay dinhi nga holy crown. As I declare today, as I apply the blood of our Lord Yahushua, as I blind and bind the works of the enemy to destroy every household, I declare the victory on the cross of Calvary. And right now, as I apply that blood, I declare, Lord, I blind and bind and render them powerless all the works of the enemy. And we thank you, God, na so good nining adlaw. Karong adlaw Ginoo sa pagtuman sa tawag sa Dios. Among opisyal nga gilunch ang Restore Family Altar Movement. One house, one altar, one God. Hallelujah, hallelujah. Hold of faith, and together we can make. Palihog ko sa lyrics. The strong. Palihog ko gulit sa iyo ang mga pamilya, yung mga anak. I-group hug sana, and then, shall we hold hands together? And the whole world will know we are a household of faith. Hallelujah. Hallelujah. We are a household of faith. And now, Bishop will release to you the priestly blessing. As we raise our hands, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth
and favor after favor from the Lord be yours. And God's people say, yes, Lord. Amen. We receive, Lord. Mangyayari. Hallelujah. Revival na sa inyong mga Yes, panimalay. revival na! Happy Sunday, children of the kingdom. The whole world will know we are a household of faith. By the way, before si Pastor Apolucci mo announce, gusto na ko i-ano sa inyo ha. We have nanatay couples declaration at the back, no? Dito sa ato ang ato mga taga CYM, ang charge ni ini. And we also have the singles declaration. Pwede ninyo i-frame nga para before mo mag-pray, inyo siyang maanuhan. This only is 50 pesos each, ani lang. Naarito sa likod, pagawas ninyo. God bless us all. God bless to all our leaders and visitors. And for our announcement, we will see you again next week here at RMC Arena for our services. Still, we have 3 services and we have HSU class in between. So again, no, natay HSU class after this service. So, today is our last day of enrollment. So sa tanan na wala pa naka-enroll last week, you can still enroll today for our SOD 1 to 4 classes. Again, last day of enrollment, leaders, sa tanan na wala pa naka-join sa atong SOD class. And Kingdom Ushers Ministry is looking for ladies who have a heart to serve. Qualifications are posted on the screen and they are open today for screening. Those who want to join, just approach Team Head Kate. And our Lights and Sounds team is also hiring. Look for Joseph Gilio at the digital team area. And sa atong mga leaders, ang ato ang huddles will be done outside na lang to make way for our HSU classes. Again, atong mga huddles is buhaton na nato outside to make way for our HSU classes. That's all for our announcements. See you next week. God bless and shalom.